Masasamang tao. Mga masasamang tao kayong lahat. Where? Hinahamak mo ako? Naghahanap ka ng kamatayan. Xiao Chen. Gusto mong mamatay? Anong lakas ng loob mo? Tingnan mo kung hindi ako. Down yan. Wala ka man lang sundalo. Kayong mga ito lang? Nangangarap pa kayong labanan ako? Sasabihin ko sa'yo, ang nasa likod ko ay ang Dragon Temple. Gustong patayin kayo daw. Mas madali pa sa pagdura sa langgam. At ngayon, sa tangang ito muna ako magsisimula. Huwag mo siyang saktan, Xiao Chen. Naglakas loob kang duraan si Young Master Song. Sa tingin ko, karapat-dapat siyang mamatay. Salad, mamatay ka na. Itay! Itay! Young Master Song, lumang general ng Zenbei, ngayon ay lumuhod na sayo. Ano ang pakiramdam? Matandang Ye, ang tangang anak ng pamilya Ye, hindi ba't dapat ay muling nabuhay ka na? Nakaluhod ka na sa harap ng lahat. Bakit hindi pa niya ako pinaparusahan? Ikaw? Xiao Chen! Gising na. Tingnan mo ang mag-amang ito. Ang itsura ninyo ngayon, parang dalawang aso. Ikaw. Sabihin mo lang, ang anak mo, hindi ba siya tanga? Ikaw. Sige, ayaw mong sabihin? Mabuti. Kung ayaw mong magsalita, ngayon din, papatayin ko siya. Huwag! Huwag mo siyang saktan. Huwag! Huwag! Sasabihin ko, 30 segundo. 30 segundo na lang at tanghali na. Kailangan kong patagalin. Hindi ko pwedeng mamatay si Chen. Ako, ang anak ko, ay walang kwenta. Itay! Ayos, yan ang gusto ko. Ye Chen, narinig mo? Ikaw mismo, ayaw mong magsalita. Pinapagsalita ko ang tatay mo, na magsalita para sa'yo. Bitawan ng tatay ko! Bitawan ang tatay mo? Sa tingin mo, posible yon? Ngayong araw, pupugutan ko ng ulo sa harap ng lahat ang taksil na si Ye Kanglan, Ye Chen. Gagawin ko ito sa harap mo. Napugutan ang ulo ng tatay mo. 5. Huwag! Itay! Huwag! Bitawan mo ako! Jay! 4. Bitawan mo ako! Mamatay ka na. Dumating na ang tanghali. Dumating na ang tanghali. Ang orihinal na katauhan ay nagbalik. Kayo, oras na para umalis. Chen. Gumaling ka na. Tatay, bumalik na ako. Ang mga nang-api sa pamilya Ye. Hindi ko palalampasin kahit isa. Mabuti. Mabuti talaga. Napakaganda. Gumising na si Xiao Chen. May pag-asa na ang pamilya Ye. Himala sa medisina. Gumising ang tanga. Pero mabuti nang gumising ka para makita mo ng mabuti ang iyong pamilya kung paano isa-isa ang papatayin ko. Chen, ayos ka lang ba? Tay, ate, ang
Ang paghamak na dinanas ninyo ngayon, babayaran ko ng 100 ang halaga. Ikaw lang? Isang tanga? Wala ka namang nagawa kundi saktan ang ilang walang kwentang tauhan. Akala mo ba makakaya mong sa ilalim niyang Master Song gumawa ng gulo? Xiao Chen, sumali na si Song Tianba sa Dragon Hall. Malalim ang kanyang koneksyon. Kung gagalitin natin siya, baka mahirapan tayong magpaliwanag sa hinaharap. Ate, tama ka. Hindi nga dapat siya patayin. Ye Chen, anong masasabi mo? Sa harap ng Dragon Hall, natatakot ka na ba't nababasa na ang pantalon mo? Inapi ko ang tatay mo. Hiniya ko ang ate mo. Anong magagawa mo? Sasabihin ko sa'yo. Ako ay mayroong Dragon Hall bilang sandigan. Anong magagawa mo sa akin? Sa huli, wala kang magagawa kundi lumuhod sa harap ko at awitin ang Conquest. Tama. Siyempre, si Yang Master Song ay isang Dragon Hall Master. Ang lalaking tulad niya talagang dapat matakot. Patayin siya. Masyadong mura ngayon para sa kanya. Ang taong tulad niya, dapat putulin ang kanyang mga butot laman, durugin ang kanyang katawan, upang ang dugo ang maghugas sa kaluluwa ng aking tapat na angkan. Ye Chen, ikaw. Maglakas loob. Ye Chen. Itong palad na ito ay para pagbayarin ka sa pag-api sa aking ama at kuya at sa paghamak sa mga bayani. Ye Chen, Young Master Song. Ang lupit ng paraan. Ang mga buto sa mga binti ni Young Master Song ay nadurog na. Baka hindi na siya makakabangon muli at magiging isang walang kwentang tao na lang. Ye Chen, nababaliw ka ba? Si Yang Master Song ay miyembro ng Dragon Palace. Ang kanyang ama ay ang Panginoon ng Fuchen Palace ng Dragon Palace. Ipinangahas mo ba siyang sirain? Pagdadalamhati. Ang gagawin ko ay higit pa rito. Yang Master Song, Itong palad na ito ay para pagbayarin siya sa pagsasama-sama ng 5 pamilya at sa pagpipilit sa aking asawa at hipag. Si Young Master Song. Ang lahat ng buto sa kanyang katawan ay nabali. Ang kanyang kapangyarihan ay nawala. At ang kanyang mga meridian ay naputol. Ye Chen, sa tingin ko ay nababaliw ka. Si Young Master Song ay miyembro ng Dragon Palace. Yi Chen, nababaliw ka ba? Alam mo ba ang paglabag sa Dragon Palace? Ano ang kahihinatnan? Ye Chen, ipinangahas mo ba akong sirain? Ikaw ay naghahanap ng kamatayan. Sasabihin ko sa iyo, ang Dragon Palace ay tiyak na gagawin kayo. Mga walang buong katawan. Ang huling palad ay para pagbayarin ka sa pag-agaw sa aking asawa at sa paghamak sa akin. Egg. Tulungan niyo siya. Kung mamatay si Young Master Song dito, Kapag nagalit ang Dragon Palace, lahat ng narito ay mapapahamak. lahat ng miyembro ng Dragon Palace ay may talaan ng buhay. Kapag namatay si Yang Master Song, pagdating ng oras, agad na malalocate ng mga tao ng Dragon Palace. Wala sa inyo ang makakapagdala ng kahihinatnan nito. tumigil ka, demonyo. Tumigil ka. Mamatay ka. Palace Master. Napatay si Young Master Song Tianba. Ano? Anak ko. Kakadating lang ng Yin-Yang envoys sa Jiangzhou para mag-inspeksyon. Ang pamilya Ye ay nangahas na patayin ang anak ko. Nagpapakamatay sila. Natukoy na ng iyong lingkod ang lugar kung saan siya namatay. Nasa pamilya Ye. Sa mismong panahong ito, pinatay nila ang anak ko. Ito ay hindi paggalang sa akin at sa Dragon Palace. Hindi nila kami pinapansin. Ipag-utos mo. Dalhin ang ebidensya na inihanda ko para sa pamilya Ye at humingi ng tulong kay Dragon Sword War God Shuchong. Gugutumin ko ang pamilya Ye at lilipulin silang lahat. Gagawin po.
Talagang pinatay mo si Yang Master Song. Ye Chen, isa siyang Grandmaster ng Longdian. Ang lakas ng loob mong patayin siya. Wala na. Tapos na ang lahat. Namatay ang Grandmaster ng Longdia. Tiyak na magagalit ang Longdia. Walang sino man sa atin ang mabubuhay. Longdian lang naman. Sa harap ko, kailangan din nilang yumuko. Xiao Chen, Ang 9 deaths, 1 life art ay talagang kamangha-mangha. Ang isang bugang ito ng dugo ay naalis na pala. Ang mga dumi sa loob ng katawan ko sa loob ng mahigit 20 taon. Maituturing na ang katawan ay naging Diyos. Wala na. Kakagising lang ni Xiao Chen. Hindi pa matatag ang kanyang hininga. At nagbanggaan pa ng malakas kay Song Tianba. Baka malubha ang kanyang mga sugat. Ang dugong lumalabas mula sa mga panloob na organo. Ang kulay itim-pula. Malubha nga ang sugat ni Xiao Chen. Ano na ang gagawin natin? Ye Chen, akala ko kung gaano ka kagaling. Yun pala, nasugatan ka rin ni Yang Master Song sa mga panloob na organo. Ganito lang ang kaya mo, ang lakas ng loob mong maging mapanghimagsik at sumuway sa Longdian. Sa tingin ko, ngayon na ang iyong katapusan. Ang Pangulo ng Fujian Palace ng Longdian, si Ginoong Songping, ay nagalit ng husto. Dadalhin niya ang 60,000 piling kawal, nakasuot ng baluti at may sandata upang personal na mag-inspeksyon. Sa pamilya Ye, sa Jiangzhou. Ang distansya mula sa Fujian Palace hanggang sa pamilya Yi ay 3 minuto lamang. Mga Ginoo, kung ayaw ninyong mamatay, kailangan nating magkaisa at isumbong ang pamilya Ye upang ang napakasamang si Ye Chen at ang pamilya Ye ang magdala ng mga kahihinatnan. Ye Chen, patay ka na. Malapit nang dumating si Ginoong Song. Malubha ang iyong mga sugat. Tingnan natin kung paano ka maghahari-harian ngayon. Ye Chen, kahit pinatay mo si Yang Master Song, ano naman? Sa iyong pinakamalakas na kondisyon, hindi ka pa rin kalaban ng Longdian, kahit isang labanan lang. At ngayon, malubha pa ang iyong mga sugat. Sa kalagayan mong ito ngayon, ano ang iyong ipaglalaban? Dahil sa iyo, ang pamilya Ye ngayon ay malapit ng lipulin. Ang aming pamilya Ye ay laging malinis ang pangalan. Hindi kami papayag na siraan ninyo. At bukod pa, ang lahat ng ito ay nagsimula kay Song Tianba. Ming Shiyin, kung gusto mong idawit ang pamilya Ye at idawit si Xiao Chen, huwag kang umasa. Yang Yu Ying, matagal na kitang pinapayagang iwan ang pamilya Ye, pero matigas pa rin ang ulo mo. At ngayon, dahil sa siraulo nitong si Ye Chen na pumatay kay Yang Master Song ng Longdian, malinis man o hindi ang pamilya Ye, anuman ang dahilan, ngayong araw, ang buong pamilya Ye ay tiyak na magiging kasamang libing. Ang isang malubhang sugatang, si Ye Chen, ay makakalaban pa ba sa buong Longdian? Ang isang lalaki sa mundo ay dapat maging matatag at marangal. At bukod pa, si Ye Chen ay upang iligtas ang pamilya Ye at maghiganti kaya siya pumatay. Kahit na mamatay kasama niya, ako ay buong pusong payag. Mabuti. Kung ganito ang sitwasyon, pagbibigyan ko kayo. Prinsesa Song ng Palasyo Fujian, narito na tayo. Ito ang Dragon Palace, ang Gongzu ng Fujian Palace. Hawak niya ang mga piling tropa ng southern border. Walang kapantay ang kapangyarihan niya. Gongzu Song, siya ang pinakamakapangyarihan sa Jiangsu. Kung siya mismo ang dumating, sa pagkakataong ito, tiyak na mamamatay kayo. Nakita na po namin si Ginoong Song. Ye Chen, narito mismo si Gongsu Songping. Bakit hindi ka pa lumuhod? Ikaw, isang lalaking lubhang nasugatan. Naglakas loob ka pang hindi rumespeto kay Gongsu Song. Kung lumuhod ka ngayon, Gongzu Song, baka kahabagan ka niya sa iyong kahabag-habag na anyo at bigyan ka ng mabilis na kamatayan. Mga tanga, sino ang nagsabing malubha ang sugat ko? Nagmamagaling ka pa rin? Malinaw na nakita ng lahat, nasaktan ang iyong mga internal organs, at nagsuka ka ng itim na dugo. Dumilang iyon sa katawan. Dugo ang mga internal organs.
at naglakas loob ka pang gumamit ng dahilang dumi para magpakatatag? Akala mo ba kaming mga pinuno ng sentenaryong pamilya ay siraulo tulad mo? Ye Chen, magpanggap ka lang. Dumating mismo si Gong Zuzong ng Dragon Palace. Kahit ibuhos mo ang lahat ng lakas mo, hindi ka pa rin katapat niya. Ngayong malubha ang sugat mo, kung papatayin ka ni Gong Zuzong, parang pumatay lang ng manok o aso. Gong Zuzong, nakita naman po ninyo. Walang respeto sa batas ang taong ito, sobrang yabang. Hindi lang siya walang galang sa inyo, pati na rin kay Young Master Song. Siya ay nakagawa ng malupit na pagpatay. Ikaw, ang pumatay sa anak ko? Hindi lang siya. Papatayin din kita. Ang kapal ng mukha mo. Gong Zuzong, siya ang pumatay kay Young Master Song. Si Young Master Song ay basta na lang nakarinig na namatay ang 5 anak ng pamilya Yi. Dahil isa siyang miyembro ng Jiangzhou, dumalo siya na may dalang regalo upang magluksa. Pero sino ang mag-aakala na naiinggit sila sa talino ni Young Master Song? Nagseselos sa kinabukasan ng pamilya Song. Kaya pinatay nila si Young Master Song. Ginawa ko ang lahat ng makakaya ko, pero isa lang akong mahinang babae. Hindi ko siya napigilan. Ming Shiyin, binabaliktad mo ang katotohanan. Nababaliw ka na. Malinaw na si Song Tianbaang. Tumigil ka, Qianhui. Si Ye Chen ang pumatay kay Young Master Song. Lahat ng naririto ay nakakita ng malinaw. Tapos na ang pamilya Ye. Pero kung babalik ka ngayon, may pagkakataon ka pa. Halika rito agad. At sumama ka sa akin para idemanda ang pamilya Ye. May liligtas kita ng iyong ama. Ang katotohanan ay lalabas din. Ang pinakamasama ay ang mamatay. Sino ang natatakot? Mabuting anak. Ang pamilya siya ay nagpapagamot ng maraming taon. Malawak ang aming koneksyon. Kung susuko ka lang, ang pamilya siya ay gagamitin ang lahat ng meron kami upang hilingin kay Gongzu na patawarin ka. Ikinalulungkot ng anak mo ang pag-aaruga ng ama sa loob ng maraming taon. Ngayon, anuman ang kahihinatnan, si Zuman ay handang sumama sa pamilya Ye, kay Ye Chen, at mamatay ng magkakasama. Mga kapatid, isang anak na babae lang yan. Bakit kayo napakabait, Rui? Ngayon, nandito si Gong Zuzong. Kung alam mo ang panganib, lumuhod ka at magmano. Ilabas mo ang ebidensya ng pamilya Ye sa pagkasira ng Jiangzhou nitong mga nakaraang taon. Kung gayon, ako ay maaaring isipin pang iligtas ka. Chune, tama si Patriarch Yu. Kung ikaw ay handang magsumite ng reklamo kay Palace Master Song laban sa pamilya Ye, ako ay maaaring patawarin ang buhay mo. Kayo, ang pamilya Ye ay isang marangal at matapang na pamilya. Anong kasalanan ang nagawa nila? Ako, si Yuruyi, ay handang mamatay. Ako, si Suchune, ay handang mamatay. Mga tanga kayong lahat. Hindi ko talaga maintindihan kung ano ang nakita ninyo sa lalaking ito. Isang para sa kanya, sinira mo ang iyong dantian at tinalikuran ang iyong martial arts. Ikaw, para sa kanya, tinalikuran mo ang malaking kayamanan at nagpakahirap. At ikaw, para sa kanya, sinira mo ang iyong mukha at winasak ang iyong kinabukasan. At kayong dalawa pa, isang pumutol sa sariling mahusay na kamay, isang nilason ang sariling 5 pandama. Lahat kayo ay naging mga walang kwenta. Ano ang mangyayari kahit maghintay pa kayong magising siya? Sa nalalabi ninyong buhay, mga walang kwenta na kayong lahat. Mas masahol pa sa kamatayan. Tama. 5 mga walang kwenta, nag-aastang matapang pa. Ngayon, nandito na mismo si Palace Master Song. Maging mga walang kwenta ay hindi na ninyo magagawa. Mga matitigas ang ulo, kayo ay mapipilitang sumama sa lalaking ito at patayin ni Palace Master Song. Kawawa naman ang aking anak na babae. Siya ay may pambihirang talento, isang henyo sa medisina. Paano napunta sa ganitong kalagayan? Ye Chen, nararapat ba ito sa aking anak? Nararapat ba ito sa kanila? Sa pagyukong ito, ako, si Ye Chen, ay nagpapasalamat sa inyo, 5 kapatid na babae. Sa inyong katapatan, katapangan, at kabutihan, sa pagtaya ng inyong buhay upang ipagtanggol ang pamilya Ye. Xiao Chen. Napakaganda talaga ng eksenang ito. Yamang kayong lahat ay napakatapat at mabubuting tao. Ihahatid ko kayong lahat sa kamatayan ng magkakasama para maging maikling buhay na magsing-irog at maghihiganti para sa aking anak. Ate, Huwag kayong malungkot. Isa-isa kong ipadadala sa anak ko. Ang isang suntok ni Gong Zuzong.
Iyon ay ang lakas ng isang Grandmaster sa rurok ng kanyang kapangyarihan. Si Yang Yuying, sinadya niyang wasakin ang sariling kasanayan. Tapos hinarang pa ang suntok. Nawasak ang kanyang mga lamang loob. Nalabo na ang kanyang buhay. Sa loob lang ng 3 hininga, tiyak na mamamatay siya. Ito ang kapalaran ng mga bulag at sumunod sa maling tao. Ang mga has na pumatay kay Young Master Song, si Gongzu Song, ay isang Grandmaster at isang makapangyarihan sa Dragon Hall. Akala niyo makakaligtas pa kayo? Simula pa lang ito. Yak. Ate, kapit ka lang. Xiao Chen, ayos lang ako. Pero hindi ko na makikita ang pagbangon ng pamilya Ye at ang pag-abot mo sa rurok. Huwag kang mag-alala, hindi kita pababayaan na mamatay. Kahit si Hades ay hindi makakakuha sa iyo. Ikaw, isang taong malapit ng mamatay. Ang sarili mong buhay at kamatayan ay hindi mo na kayang kontrolin. Nangangarap ka pang magligtas ng iba? Imposible na. Ang palad ng isang Grandmaster, nawasak ang mga lamang loob. Kahit ang mga Diyos ay hindi makakaligtas sa kanya. Sa mundong ito, kung may makakapagligtas pa sa kanya, iyon ay ang misteryosong at di maarok na may kapangyarihang Hall Master ng Dragon Hall. Narinig mo ba? Kahit si Patriarch siya ang nagsabi, kapag gumawa ang Grandmaster, nawasak ang mga lamang loob, 3 hininga lang, siguradong patay. Nangangarap ka pang agawin siya kay Hades? Akala mo ba, ikaw, tanga, ay ang Hall Master ng Dragon Hall? Patriarch siya, ang pinuno ng Divine Doctor's Mansion, na may 1000 taon ng pamanang medikal na sining, iginagalang ng lahat. Sinabi na ni Patriarch siya, maliban sa Hall Master ng Dragon Hall, walang makakapagligtas. Siya. Napakayabang. Ako ay isang Grandmaster sa rurok. Ang sinumang masaktan ng aking heart-shattering palm, gusto mo siyang iligtas? Parang panaginip lang yan? Xiao Chen, huwag mo nang pagurin ang sarili. Alam ko ang kalagayan ko. Nawasak na ang lahat ng aking lamang loob. Tiyak na mamamatay ako. Dalhin mo na silang umalis. Dalhin mo na silang umalis. Hindi mo kayang labanan si Songping. Ate, nawasak lang ang mga lamang loob. May kakayahan akong baguhin ang tadhana. Ngayon, katanghali ang tapat, malakas ang sikat ng araw. Kukunin ko ang esensya ng araw para muling buuin ang iyong mga lamang loob at dantian. Kunin ang esensya ng araw at buwan. Ibangon muli ang 5 organo at dantian. Ang yabang mo naman. Ako, isang dakilang master. Hindi ko nga magawang angkinin ang kapangyarihan ng kalangitan at araw. Yi Chen, tama nga. Ang pagpapawalang bisa sa kasunduan natin ang pinakatamang desisyon ko sa buhay. Mamamatay na si Yang Yuying. Nandito ka pa rin. Nagpapanggap na baliw. Ano pa ba, kukunin ang esensya ng araw para gamutin siya? Ang laki ng pinagsasabi mo. Akala mo ba ikaw ang Panginoon ng Dragon Temple? Ang pagkuha ng esensya ng araw, para sa inyo, ay isang imposibleng pangarap, ngunit kaya ko. Katarantaduhan, maliban sa misteryosong Panginoon ng Dragon Temple na walang nakakita ng tunay na anyo, kahit na ang pinakamataas na master ng martial arts ay hindi basta-basta magsasabing hahawakan ang esensya ng araw. Ano ka ba? Yang Yuying, tingnan mo ang taong pinili mo. Napakatanga. Ikaw, isang taong malapit ng mamatay. Siya nandito, nagboboladas. Matanda. 3 taon kang naghintay kay Ye Chen, at ito lang ang hinintay mo. Isang baliw na puno ng kasinungalingan? Kunin ang esensya ng araw? Nangangarap ka ba sa tanghaling tapat? Xiao Chen, nakasalalay dito ang buhay ni ate. Maging maingat ka. Kahit si banal na doktor siya ang nagsabi, maliban sa Panginoon ng Dragon Temple, walang makakapagligtas sa kanya. Sigurado ka ba talaga? Xiao Chen, alam ko ang kalagayan ko. Huwag mo nang alalahanin. Nakakatawa talaga. Hanggang ngayon, nagyayabang pa rin. Ako, isang dakilang master, hindi ko magawa. Gusto kong makita kung paano mo, isang hampaslupang malapit ng mamatay, kukunin ang esensya ng araw at buwan. Mga taong may limitadong paningin. Hindi nakikilala ang tunay na dragon. Ate, ngayon din, tatakpan ko ang langit at kukunin ang araw para sa iyo. Panatilihin mo ang iyong isip. Mag-focus at maghanda para sumipsip ng esensya ng araw. Ano? Umusog, kalikasan. Ngayong araw, tatakpan ko ang langit at aangkinin ang araw. Ano ang gagawin niya? Hindi naman talaga niya gagawin yon, di ba? Esensya ng araw. Magtipon.
Ay nako, dumilim na. Dumilim na talaga ang langit. Dinurog niya talaga ang araw. Ito. Ito ang tunay na pagtatakip sa langit. Ito. Sa isang kisap mata, tinakpan ng langit. Ang ganyang kapangyarihan. Parang Diyos na. Baka naman, siya nga talagang sinasabi sa alamat, ang Dragon Hall Master. Yechen, sinasamantala mo lang ang eclipse para magtaas ng kamay, tapos sasabihin mong kaya mong takpan ang araw at ang buwan. Mukhang hindi pa malinaw ang pag-iisip mo. Ah, Ganon pala. Karaniwang eclipse lang pala. Ang tanga naman itong gagong ito, ginamit pa niya para magpanggap. Ang pag-uugali mong ito na nagpapanggap sa tamang panahon. Mas hangal pa sa bata. Akala mo ba talaga na kayang hawakan ng karaniwang katawan ang liwanag ng araw? Nagpapapansin lang. Ang tagal nang nagpapakabanal ng pamilya Ye, nagsasabi ng malapit na ang tanghali na si Yechen ay muling babangon. Akala mo talaga may kakayahan sila para buhayin muli ang pamilya Ye? Hindi namin inasahan na ganitong siraulo ang darating. Yang Yuying, mas gugustuhin mo pang sirain ang iyong dantian, mabasag ang iyong mga lamang loob para lang iligtas ang taong ito. Isang siraulo pala, nagsisisi ka na ba ngayon? Isang grupo ng mga langgam. Kung hindi kayo naniniwala, editing imulat ninyo ang inyong mga mata at tingnan mabuti kung ano ang nasa kamay ko. ito. Talaga ay isang sinag ng araw. Ano? Maari bang ang ordinaryong taong ito ay tunay na makakuha ng araw mula sa langit? Paano ito posible? Si Yechen kaya ay talagang katulad ng pinuno ng Divine Dragon Hall, isang Diyos ng martial arts? Ito, Diyos ng martial arts. Imposible. Si Xiao Chen ay nakakuha mula sa kamay ng araw sa langit ng isang sinag ng araw. Anong nakakatakot na antas ito? Sister-in-law, ngayon din ay ipoproseso ko para sa iyo ang esensya ng matinding araw. Nakontrol ang sinag ng araw. Kayang takpan ang langit ng isang kamay. Anong klaseng kapangyarihan ba talaga siya? Xiao Chen, nagtagumpay ka na. Yang Yuying, maghanda upang sumipsip ng esensya ng matinding araw. Aking muling bubuuin ang iyong 5 laman loob at dantian. Sige. Hindi maganda. Parang hindi na kaya ng ate. Malakas ang kapangyarihan ng esensya ng araw. Hindi kayang tiisin ng ate. May paraan ako. Inumin mo itong pildoras. At magiging bagong tao ka. Tiisin ang pagpapanday ng esensya ng araw. Ito. Patay na ang babaeng ito. Ano ang pagtakip sa langit at pag-agaw sa araw? Karaniwang salamangkalang ng Jianghu. Tingnan natin kung paano mo gagamitin. Mabulaklak ngunit hindi praktikal na salamangka ng Jianghu. Iligtas ang isang taong wasak ang 5 laman loob at tiyak na mamamatay. Walang kwenta, Yechen. Nakita na ni Palace Master Song ang iyong panloloko. Kaunting salamangka ng Jianghu, kahit saan sa kalye, maghanap ng nagpapalabas sa kalye at kayang gawin iyon. Buhay ni Yang Yuying. Hindi mababawi ng isang salamangka. Yechen, mamamatay na ang taong ito. May oras ka pa para magsalamangka dito. Makakapanloko ka ng iba. Makakapanloko ka ba kay Hades? Tingnan mo, mamamatay na si Yang Yuying. Ito ang kapalit ng pag-offend kay Palace Master Song. Walang kapangyarihang baguhin ang tadhana. Kahit mga Diyos mahirap iligtas. Oo, isang hininga na lang ang natitira sa kanya. Mamamatay na at pupunta sa impyerno. Ay naku, talagang mamamatay na ang ate. Xiao Chen, sigurado ka ba talaga? Kahit mga Diyos mahirap iligtas. Ngunit, kaya kong iligtas. Kumaling na ako. Talagang gumaling na ako. Siya. Kumaling na siya. Gumaling na si ate? Si Yang Yuying, nabuhay pa. Ito, totoo ba ito?
Ginamit ang araw upang muling buuin ang mga internal organs. Ang kakayahan ni Ye Chen. Parang Diyos o demonyo. Tingnan ang daloy ng enerhiya ni Yang Yuying. Kahit ang lakas na dati kanyang winasak, ay naibalik na rin. Ano? Gumaling na agad. Hindi ba't malapit na siyang mamatay? Hindi ba't sinabi, maliban sa Dragon Hall Master, walang makakapagligtas sa kanya? Paano ito nangyari? Siya, na ang mga internal organs ay wasak at walang natitirang lakas, na tinamaan ng aking heart-shattering palm, ay napagaling pa? Hindi. Hindi lang gumaling ang mga sugat, bumalik pa ang lakas, at patuloy pa itong tumataas ng husto. Rurak ng martial artist, Grandmaster, Great Grandmaster. Umakyat pa siya hanggang sa Great Grandmaster Realm. Paano ito nangyari? Siya, na dapat ay mamamatay na, hindi lang nailigtas, pati ang lakas niya ay itinaas pa sa Great Grandmaster. Paano ito nangyari? Siya, si Ye Chen. Paano niya nagawa? Imposible ito. Ate, gumaling ka na at umakyat ka pa sa Great Grandmaster Realm. Ah, ang ganda. Ah, Xiao Chen. Salamat. Xiao Chen, ikaw ngayon ay napakalakas na pala. Isang kamay lang, kayang abutin ang mga bituin at araw. Ikaw ba ay talagang ang Dragon Hall Master? Tama. Ako nga ang... Magnanakaw ka lang. Anong paggamit ng araw para pagalingin ang isang naghihingalo? Ninakaw mo lang ang aming Dragon Halls. 9 Revolutions Golden Body Pill. Upang itago ang epekto ng pill, ginawa mo ang mga pandaraya sa mundo ng martial arts. Ano? 9 Revolutions Golden Body Pill. Kaya pala ang ibinigay ni Ye Chen kay Yang Yuying kanina ay ang 9 Revolutions Golden Body Pill ng Dragon Hall. Kaya naman si Yang Yuying ay gumaling agad. Ito, Jiu Juan Jin Shen Dan iyan ay pinakamataas na antas ng gamot ng Long Dian. Imposible ito. Jiu Juan Jin Shen Dan. Kahit ako ay hindi pa nakakita nito. Paano siya magkakaroon nito? Ang ganitong uri ng bihirang gamot, tanging ang mga elder ng Longdian lamang ang mga dakilang tao, ang may kakayahang magmay-ari. Paano ito nakuha ni Ye Chen? Xiao Chen, ang ibinigay mo sa akin ay Jiu Juan Jin Shen Dan. Tama tanging ang Jiuzuan Jinshendan lamang ang makakapag-digest ng kapangyarihan ng araw. Ba? Hanggang ngayon ay patuloy kang nagsasabi ng kapangyarihan ng araw malinaw na ito ay epekto ng Jiuzuan Jinshendan. Sabi ko na nga ba kung saan mo nakuha ang mga kakayahang ito? At pati ang pagtakip sa araw at pag-agaw sa araw, iyan ay antas na ng mga immortal. Hoy, sa harap ng isang matandang tulad ko, ang palabas mong parang unggoy ay talagang kahanga-hanga. Pero mali ang pagkalkula mo. Ah, ganun pala. Hindi siya ang gumaling kay Yang Yuying, kundi ang gamot na iyon. Ayos ka, Ye Chen? Gumagamit ka pa ng ganitong paraan. Nagpapanggap. Sa inyong mga palaka sa ilalim ng balon, mahirap maintindihan. Ako ang gumawa nito. Tumigil ka. Sawa na ako sa palabas mong parang unggoy. Una, pinatay mo ang anak ko. Pangalawa, ninakaw mo ang mahalagang gamot ng Long Dian, ang Jiuzuan Jinshen Dan. Ang ganitong malaking kasalanan sa harap ko. Bumaba ka at tanggapin ang parusa. Isang maliit na Jiuzuan Jinshendan lamang. Kailangan ko pa bang magnakaw? Maliit, katawa-tawa. Ang mahalagang gamot ng Long Dian, Jiuzuan Jinshen Dan tanging ang mga mataas na opisyal ng Long Dian lamang ang may kakayahang magmay-ari. Mula nang itatag ang Long Dian hanggang ngayon, siyam lamang ang lumitaw. Kahit ang hari ay maaaring walang pagkakataong magamit ito. Ninakaw mo ang ganitong mahalagang gamot. Patayin ang buong pamilya mo ay hindi rin kawalan. Ye Chen, mukhang alam mong malubha ang iyong sugat at gusto mong makalusot, kaya ginawa mo ang palabas na ito. Sayang, ang Jiuzuan Jinshendan ay napakahalaga, napakabihira. Yo, hindi ito magagamit ng hindi mataas na opisyal ng Longdian. Ngayon, sinayang mo ang isa, kahit ang buhay mo ay hindi sapat na kapalit. Sa tingin ko, kailangan ng buong pamilya ni Ye ang makakapantay sa halaga ng isang gamot na ito. Ganoon ba? Kung gayon, ang napakaraming Jiuzuan Jinshendan ay makakabili kaya ng buhay ninyong lahat. Ito. Ang dami. Paano naging ganito karami ang mga Jiuzuan Jinshendan? Kahit ang Dragon Palace ay walang ganito karami. Ye Chen, saan mo ito nakuha? Xiao Chen, paano ka nagkaroon ng ganito karami? Jiu Juan Jinshendan? Nagpapanggap ka lang. Mga peking gamot lang ang dala mo.
para lokohin ang lahat at takasan ang iyong kasalanan. Sayang, narito ako ngayon upang hatulan ang pamilya Ye sa ngalan ng Dragon Palace. Ang inyong pamilya Ye, walang makakatakas. At kayong lahat, kung may itinatago kayo, ituturing kayong kasabwat. Ang pamilya Yang ng Jiangzhou, nagsumpa kami sa pamamagitan ng dugo upang isakdal si Ye Chen ng pamilya Ye sa kanyang maraming kasamaan at pagmamalabis. Una, pinatay niya ang isang master ng Dragon Palace, Yang Master Song. Pagkatapos, ninakaw niya ang mahalagang gamot ng Dragon Palace. Ang buong pamilya Ye ay taksil din sa Great Xia. Nakikiusap kami sa Palace Master na linisin ang mundo at lipulin ang pamilya Ye hanggang sa 9 na angkan. Ang pamilya Chen ng Jiangzhou. Pamilya Yu, Pamilya Su, Nagsumpa kami sa pamamagitan ng dugo. naisakdal din si Ye Chen ng Pamilya Ye. Nakikiusap kami sa Palace Master Nalinisin ang mundo. at lipulin Ang 9 na angkan ng pamilya Ye. Ang pamilya Xia nakikiusap sa Palace Master na linisin ang mundo at lipulin ang 9 na angkan ng pamilya Ye. Ginoong Song, ang aking pamilya Ye ay matuwid sa aming mga gawa at marangal sa aming pag-upo. Hindi kailanman gumawa ng anumang masamang gawain. Ngayon, ako bilang Palace Master ay magpapatupad ng batas para sa Dragon Palace at papatayin si Ye Chen. Tingnan natin kung sino ngayon ang makakapigil sa akin. Sino pa ang makakapigil sa akin ngayon? Ano? Tingnan natin kung kaya mo nga. Ikaw na malubha ang sugat? Maglalaban ka pa sa isang dakilang master na nasa rurok ng lakas? Papapanagutin kita sa pagkamatay ng anak ko. Xiao Chen, umatras ka. Dakilang master na rin ako ngayon. Sasagipin kita. Ate, baguhan ka pa lang bilang dakilang master. Hindi pa stable ang estado mo. Huwag kang makialam. Isang dakilang master lang yan. Kayang-kaya kong patayin. Xiao Chen, Si Yang Master Song ay nasa antas ng master. Kahit malubha ang sugat ni Ye Chen, nakapatay siya kay Yang Master Song. Pero ang kinakaharap niya ngayon ay si Ginoong Song na nasa antas ng dakilang master. Ang isang dakilang master ay kayang pumatay ng 10 master sa isang iglap. Ang lalaking ito, patay na siya. Ye Chen, sa harap ng isang dakilang master, nagmamalaki ka pa. Wala kang alam sa buhay at kamatayan. Sa tingin ko, itong malubhang na sugatan sa kamay ni Palace Master Song hindi makakaligtas sa isang atake. Mabubuwag ang katawan niya. Ibibigay mo ang buhay mo. Ito pala ang Buddha's Palm. Ang palad ni Ginoong Song na ito, kayang durugin ang isang kotse. Sa isang iglap, makakapatay ng 10 bihasang mandirigma. Si Ye Chen na ito, patay na siya. Buddha's Palm. Nananaginip ba ako? Ang palad ng Buddha na ito. Pero iyon ang pinakamalakas na teknik ni Ginoong Song. Isang buong lakas na atake. Ay nasira lang ng isang daliri ni Ye Chen. Xiao Chen, ang lakas mo pala ay nakakatakot na ganyan. Kaya mo pang talunin ang isang Grandmaster. And Ye Chen, mali pala ang pagtingin ko sa'yo. Nasira mo ang aking Buddha's Palm sa isang daliri. Mukhang kumain ka rin ng 9 Revolutions, Golden Body Pill, at sinugod ang katawan mo para pansamantalang tumaas ang lakas. Naiintindihan ko na. Ang 9 Revolutions Golden Body Pill. Ayon sa alamat, may kakayahan talaga itong magpataas ng lakas ng husto sa maikling panahon. Tulad ni Yang Yuying, na nakapasok agad sa antas ng Grandmaster. Ang batang ito ay umasa sa panlabas na kapangyarihan. Ang pagtaas ng lakas ng husto sa maikling panahon ay may kapalit. Ang 9 Revolutions, Golden Body Pill na ito ay magiging epektibo lang sa loob ng isang sandamakmak. Pagkatapos noon, magkakaroon ng rebound effect at lalong lalala ang mga sugat. Ye Chen, baka hindi ka na muling makakatayo habang buhay.
Nagnakaw ng gamot tapos nagmalaki ka pa. Gamit ang kapangyarihan ng gamot, sinaktan mo si Ginoong Song, ang batang ito. Talagang naghahanap ka ng kamatayan. Naku, Xiao Chen. Sugatan na ang iyong mga internal organs. Ang 9 Revolutions Golden Body Pill na ito ay pansamantala lang magpapalakas sa'yo. Pagkatapos... Ang tanga-tanga mo. Xiao Chen, bakit ka ba ganyan, kasugid? Kahit mamatay man kami ng mga ate mo, ayaw naming may mangyari sa'yo. Xiao Chen, malubha ang mga sugat mo. Umupo ka at mag-meditate para gumaling. Baka may pag-asa ka pang maligtas. Mga ate, huwag kayong mag-alala. Isang maliit na Grandmaster lang naman yan. Hindi ko kailangan ng tulong ng gamot. Dahil hindi pa ubos ang epekto ng gamot, ang laki na ng mga salita mo. Sayang lang. Akala mo ba na ako lang ang pumunta dito para puksain ang mga taksil? Ang mga matatanda at may sakit na ito, Ginoong Song, mukhang hindi nila kayang talunin ang pamilya Ye. Lahat sila ay malubha ang mga sugat at malapit ng mamatay. Mukhang wala silang silbi. Song Ping, sa ngalan ng mga nalalabi sa hukbong pamilya Ye, nakikiusap ako sa Dragon Sword War God na kumilos at lipulin ang mga masasama para maghiganti para sa hukbong pamilya Ye. Lumilipad sa himpapawid. Mas mataas pa sa Grandmaster ang Martial King Realm ang makakagawa niyan. Ye Chen, Ye Kanglan, Chen Qianhui, ninakaw ng pamilya Ye ang pondo ng bansa at walang konsensya. Ipinahamak ninyo ang aming 100,000 hukbong pamilya Ye, naubusan ng bala at supply at namatay sa hilaga. Ngayon, pababayaran ko sa inyo ang dugo ng aking mga kawal. Ha! Xu Chong, dati siyang nasa ilalim ng pamilya Ye, ang numero 1 mandirigma. Napakalakas ng kanyang kakayahan. Pagkatapos, tinawag siya ng pinuno ng Dragon Hall at tinanggap siya sa Dragon Hall. Binigyan pa siya ng Dragon Sword ng pinuno mismo. Tinawag siyang Dragon Sword War God. Maituturing siyang pinakamalakas na mandirigma sa buong Xia. Si Xu Chong, dati siyang tauhan ng pamilya Ye, pero ngayon, nag-away na sila ng pamilya Ye. Ang pamilya Ye ngayong araw, talagang wakas na nila. Si Xu Chong ay isang martial king na pinalaki ng Dragon Hall. Si Ye Chen na sugatan, hindi talaga siya makakatalo. Higit pa riyan, hawak-hawak niya ang Dragon Sword na personal na ibinigay ng pinuno ng Dragon Hall. Ang espadang iyon ang pumatay sa milyon-milyong tao ng Qi. Noong araw, si Dragon Sword War God na si Xu Chong naghasik ng lagim sa kampo ng kaaway. Isang sibat lang, 30,000 kalasag ang nabasag. Doon siya sumikat. Ang pamilya Ye, malamang hindi makatiis kahit isang sibat lang. Xu Chong, naglingkod ka sa aming hukbo ng pamilya Ye ng 10 taon. Wala kaming itinuring na pagkukulang sa iyo. Bakit mo kami sinisiraan? Fe, para lang sa pera pang paggamot mo, bilang gobernador ng militar, ninakaw mo ang supply ng libu-libong sundalo ng Ye. Kaya ang aming hukbo ay natalo. Ang 2 kamay ko nasira dahil sa pagsabog ng bala. Wala na akong pagkakataong maglingkod sa bansa. Ang natirang mga samahan, lahat ay may mga sugat. Hindi na sila galing ang buhay. Ikaw. Tapat na naglingkod ang hukbo ng pamilya Ye. Ibinuwis namin ang aming buhay para ipagtanggol ang bansa. Nagtiwala kami sa pamilya Ye, pero hindi namin inakala na napakasama ng pamilya Ye. Basura ang ipinamigay bilang supply militar. Ang 10,000 sundalo ng hukbo ng pamilya Ye, walang matalas na sandata, walang kalasag sa katawan, namamatay ng walang saysay sa labanan. We, ang mga Ye, walang hiya talaga. Ang hukbo ng pamilya Ye ay direktang tropa ng pamilya Ye, kilala sa kanilang katapatan at nagambag pa sa bansa ng napakaraming kontribusyon. Ye Jia, kahit sarili nilang tao, hindi nila pinatawad. Ang Ye Jia ay talagang basurang nagpapanggap para sa katanyagan. Kahit ang mga pangangailangan ng militar ng sarili nilang tao ay kanilang ninakaw. 10,000 patriotikong sundalo ang namatay para lang gamutin ang tangang ito. Buti na lang at narito si Xu Chong ngayon. Ang dakilang Diyos digmaan na si Xu Chong. Hawak ang Dragon Sword.
Tiyak na makakapaghiganti para sa 10,000 patriotikong sundalo. Ipaghiganti ang kanilang kamatayan. Noon pa ay sinabi ni Song Xiao na ang 5 anak ng Yejia ay nagtaksil sa Dacia at nakipagsabuatan sa mga bandido. Ngayon, mukhang lahat ay dahil sa matandang Ye. Kapag ang puno ay baluktot, ang mga sanga ay baluktot din. Kaya ang buong Yejia, mula itaas hanggang ibaba, ay talagang may masamang asal. Pakiusap, dakilang Diyos digmaan, ipaghiganti ang mga patriotikong sundalong ito. At lipulin ang mga hamak na tao ng Yejia. Lahat sila. Ming Shiyin, ang aming Yejia ay mabuti sa iyo, ngunit paulit-ulit mong gustong wasakin ang aming Yejia. Ikaw ay talagang walang pusong hayop. Huwag mong sabihin ng basta-basta ang mga salitang iyan. Ako ay para lamang sa mga patriotikong sundalong iyon, nagrereklamo para sa katarungan. Bukod pa riyan, ako ay humihingi sa dakilang Diyos digmaan. Nalinisin ang mga taksil. Ang inyong Yejia ay gumawa ng mga pangit na bagay na ito, at ngayon ay sinisisi pa ako. Ye Chen, huwag mong isipin na dahil kinain mo ang 9 Revolutions Golden Body Pill ay makakaligtas ka. Ang iyong katawan ay malubhang nasugatan, parang busog na wala ng lakas. Dragon Sword God of War, may tuturing na pinakamalakas na Martial King. Tingnan ko kung ano ang iyong gagamitin upang labanan ang kapangyarihan ng Martial King. Pakiusap, Dragon Hall God of War, kumilos at lipulin ang mga taksil. Ipaghiganti ang Yejia Army. Itama ang pangalan ng Dragon Hall. Pakiusap, Dragon Hall God of War, kumilos at lipulin ang mga taksil. Ipaghiganti ang Yejia Army. Itama ang kapangyarihan ng Dragon Hall. Matandang Ye, salamat sa iyong Yejia para sa iyong pagtulong sa akin. Ngunit ako, Xu Chong, ay nakatanggap mula sa Panginoon ng Dragon Hall, ang Dragon Sword, at sumailalim sa kanyang pag-aaral. Nangako na lipulin ang mga taksil para sa bansa. Ngayon, anuman ang mangyari, ako ay dapat maghiganti para sa 10,000 sundalong namatay at ipaghiganti ang kanilang dugo. Ikaw. Tatay, Ikaw ay nagsasabi ng kasinungalingan. Nagsisinungaling ka. Hindi kailanman gumawa ng mga bagay na ito ang pamilya Ye. Ininsulto ninyo ang buong pamilyang Ye na puno ng katapatan at kabayanihan. Mga sinungaling kayo. Ang Dragon Sword War God, narito na si Xu Chong. Siya ang pinakamalakas na Martial King. Personal siyang binigyan ng Dragon Sword ng Palace Master. Talagang pambihira ang kanyang lakas. Wo God Shu, may iba pang detalye ang usaping ito. Sila ang nagsisinungaling. Sinungaling? Kung ganoon, tingnan mo, ang mga sugat sa katawan ng mga kawal na ito. Peke ba ang mga ito? Ang pamilya ninyong Ye, ang gumagawa ng masama ay sa sarili ring kapahamakan mapupunta. At nagmamatigas ka pa rito. Sa tingin ko, dahil nakita mo na ang Dragon Sword War God, natatakot ka na, di ba? Bakit hindi ka pa lumuhod at aminin ang kasalanan mo? Napakaganda ng ang gumagawa ng masama ay sa sarili ring kapahamakan mapupunta. Baligtad ang katotohanan, nagbintang sa mga tapat at mabubuting tao. Sa tingin ko, ikaw ang hindi karapat-dapat sa Dragon Sword na ipinagkaloob sa iyo ng kamahalan at sa pagtawag sa sarili bilang Dragon Espada Diyos ng Digmaan. Naglingkod ka sa aming pamilyang Ye. Hindi mo ba alam kung ano ang ugali ng aming pamilyang Ye? Walang hiya ka dahil sa iyo naghirap ang pamilya Ye at nagmamatigas ka pa? Mabuti. Gusto mo ng ebidensya, di ba? Narito ang ebidensya. Ibinuhos ko ang dugot pawis para sa bansa. Ang bawat isa sa mga sugat na ito ay nakuha sa pakikipaglaban at pagpatay sa kaaway. Malamang hindi na ako mabubuhay pagkatapos ng araw na ito. Hindi ako nagsisisi, ngunit hindi ako kontento. Young Master Yi, ang mga uniformeng suot namin ay galing sa pamilya Ye. Tama ba o mali? Tama. Ang mga uniformeng kailangan ng hukbo ng pamilya Ye ay personal na binili ng pamilya ninyong Ye. Tama ba o mali? Tama. Mabuti. Kung ganoon, ipapakita ko sa iyo kung gaano kasama ang ginawa ng pamilya ninyong Ye, ang mga ginawa nila. Nakikita mo ba? Ano yan? Nakikita mo ba? Mga sundalong handang magbuwis ng buhay para sa bayan, ang suot at gamit nila ay ganoong klaseng basura. Kung hindi dahil sa pagbabawas ng pondo ng pamilya Ye sa sweldo at rasyon, Paano posible na lumubog ang 100,000 hukbo? Para sa aking 100,000 kapatid, nararapat lamang na magbayad ang pamilya Ye ng dugo.
Hindi ganyan. Ang mga uniformeng militar na aking binili, mga dekalidad na damit na may bulak talaga yon. Ang pamilya ninyong Ye, talagang wala na kayong konsensya. Ang bagay na ito, pagpapalit ng dayami sa bulak sa mga uniforme, kaya ninyong gawin. Ito ay mga tropa ng sarili ninyong pamilya, Ye. Nararapat lang na ngayon kayong lahat ay pinaslang ng Dragon Sword War God. Ye Chen, para sa akin, ikaw ang pinaka nararapat mamatay. Ang pamilya Ye, para lang sa pagpapagamot mo, ay nagnakaw ng napakaraming salapi. Balang araw, magbabayad ka rin. Katawa-tawa talaga. Isang bagay lang ang sasabihin ko. Ang mga pangangailangan ng hukbong Ye. Lahat ay galing sa pera ng aming pamilya Ye. Anong dahilan mayroon ang pamilya Ye para magnakaw? Katarantaduhan, 3 taon na ang nakalipas, ubos na ang kaba ng bayan. Ang Panginoon ng Dragon Hall para maitaguyod ang hukbong Ye sa pagtungo sa Hilaga ay ipinagbili ang kanyang dalisay na dugo para lang makakuha ng 10 bilyong pondo at rasyon. Sasabihin mo pa bang ang Panginoon ng Dragon Hall ay miyembro ng pamilya mo, Ye? Ang 10 bilyong pondong iyon, malinaw na nakita ko. Noong 3 taon na ang nakalipas, ang Panginoon ay nagbenta ng kanyang dugo. Duan 2. Panginoon, huwag ka nang magbigay pa. Panginoon, ang martial arts essence ng isang martial artist ay napakahalaga. Kung magpapatuloy ka ng ganyan, masasaktan ang iyong mga pangunahing meridian. Huwag nang magsalita pa. Ubos na ang kaban ng bayan. Kailangan ng hukbong Ye ng pondo at rasyon para sa labanan. Ang isang patak ng aking dalisay na dugo ay katumbas ng 10,000 ginto. Para sa mga sundalo, ano ba naman ang isang maliit na sakripisyo ko? Kumikinang sa ginto. Dragon at tigre, magkabilang panig. Ito ang dalisay na dugo ng martial arts ng Panginoon. Hindi nagatubiling ialay ang sariling dalisay na dugo para sa bayan. Ito ang tunay na kabayanihan. Hindi ko inakala ang Panginoon ng Dragon Temple ay may ganoong kabuting puso. Si Ye Chen na walang kwenta, naglakas loob pang magpanggap bilang Panginoon ng Dragon Temple. Ang perang galing sa pagbebenta ng dugo, mas masahol pa sa hayop. Sayang naman ang lahat ng lakas at dugo ng Panginoon na ibigay lahat sa pamilya Ye. Mga hayop at ganit kayong lahat. Ang pamilya Ye, kahit ang sweldo at pagkain na pinaghirapan at pinagdugo ng Panginoon, ninakaw pa nila. Ako si Xu Chong. Sa biyaya ng Panginoon, ay binigyan ng Dragon Sword at tinawag na Dragon Sword War God. Nanumpa akong pumatay ng mga traidor para sa bansa. Ngayon, kung hindi ko kayo papatayin, pamilya Ye, paano ako makakaharap sa Panginoon? Ye Chen, hanggang ngayon, matapang ka pa ring magsabi na ang Panginoon ang nagbigay ng sweldo at pagkain sa pamamagitan ng kanyang dugo ay galing sa inyong pamilya Ye? We, kayong pamilya Ye, napakawalang hiya ninyo. Nangahas pa kayong angkinin ang merito na pinaghirapan at pinagdugo ng Panginoon. Ako ang tinatawag ninyong Panginoon ng Dragon Temple. Ang sweldo at pagkain, natural, galing sa akin. Ikaw, masamang anak. Kahit ang Panginoon na nagbigay ng dugo para sa bansa, ipinagpapanggap mo pa. Para lang mabuhay sa kamay ni War God Shu, kahit anong kasinungalingan kaya mong sabihin, paulit-ulit mong sinasabing ikaw ang Panginoon. Hindi mo ba tinitignan ang sarili mo, kung anong itsura mo? Karapat-dapat ka ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Ikaw, masamang anak na sumisira sa bansa, nangahas ka pang magpanggap bilang ang matapat at dakilang Panginoon. Naghahanap ka ng kamatayan. Ang espadang ito na hawak ko ay regalo ng Panginoon. Pwedeng pumatay ng tiwaling hari at masasamang opisyal. Ngayon, gagamitin ko ito para patayin ka upang mahugasan ang maruming bibig mo. Patayin siya. Gamit ang espada ko, hindi mo ako mapapatay. Ikaw, tiwaling opisyal, nangahas ka pang magpanggap bilang Panginoon. Noong ibinigay sa iyo ng Panginoon ang Dragon Sword, ano ang kanyang bilin sa iyo? Nakalimutan mo na ba? Ang espada ng bansa ay hindi pumapatay ng matatapat. Siyempre naaalala ko. Ngunit ikaw, mababang tao, hindi karapat-dapat na banggitin ang bilin ng Panginoon. Ye Chen, ipinagkukunwari mong ikaw ang Panginoon ng Dragon Temple sa kanyang mabuting gawa ng pagbebenta ng dugo at nagnakaw ng yaman ng bayan. Ikaw, isang walang kwentang tamad, saang bahagi? Ka naging matapat at mabuti? Ang pamilya mo ay magnanakaw at tiwali at walang pakundangan sa buhay. Saang bahagi naman kayo naging matapat at mabuti? Ginoong Song, ang ibang tao ay talagang napakawalang hiya. Malamang natatakot na sa pangalan at kapangyarihan ng Dragon Sword War God. Nagsasalita lang siya ng kung ano-ano para makalusot. Chuchong, bulag ka at walang pangunawa. Mukhang ang Dragon Sword na ibinigay sa iyo ay hindi talaga bagay sa iyo. Tumigil ka, Ye Chen. Naglakas loob ka pang lapastanganin ng Panginoon ng templo. Sumama sa Panginoon ng templo
ang Dragon Sword na ito sa loob ng 10 taon. Nakapatay na ng mahigit 1,000 taksil at hamak na tao. Ngayon, gamitin ko ang Dragon Sword na ito para patayin kang hayop, para mawala ang isang taksil sa bansa. Mabuti. Dahil sa naging ambag mo sa pagtatanggol sa bansa, papayagan kitang saksakin ako ng 1 beses ngayon, para makita mong mabuti kung ang espadang ito ay kayang saktan ang mismong may-ari nito. Xiao Chen, malubha ang mga sugat mo ngayon. Napakalakas ni Xu Chong. Nakarating na siya sa antas ng Martial King. Kahit si Song Ping ay parang langgam sa harap niya, baka ikaw ay. Oo nga, Xiao Chen. Ang espadang ito ay dating personal na tabak ng Panginoon ng Dragon Temple. Nakapatay na ng libo-libo. Napakabagsik ng dating nito. May taglay itong Dragon Energy. Hindi ito ordinaryong espada. At saka, malubha pa ang katawan mo. Kanina, para iligtas ako, naubos din ang iyong vital energy. Natatakot talaga ako na hindi mo kayanin ng Dragon Sword at si Xu Chong. Sa harap ng Dragon Sword, maliban sa mga mataas na opisyal ng dakilang siya at sa mga may malaking ambag sa bansa, sino mang humawak ay masasaktan. Kahit ang isang Martial King ay mahihirapang makalaban. Huwag kang magpadalos-dalos. Xiao Chen, huwag. Huwag kayong mag-alala, mga ate, hindi ako masasaktan ng espadang ito. Sakto, hayaan nating makita ng lahat ng naririto kung tapat at mabuti ba ang angkan namin Ye. Kung ako si Ye Chen, ay ang tunay na may-ari ng Dragon Sword na ito. Ye Chen. Ito ay isang espada ng pagpatay. Napakalakas ng kapangyarihan nito. At isasabay pa ng lakas ni Xu Chong bilang Martial King, talagang mamamatay ka. Ang ganitong taong naglakas loob mag-angkin sa napakalaking mga nagawa ng Panginoon ng Templo, kung mamatay man sa ilalim ng Dragon Sword, mura na yon para sa kanya. Pakiusap, War God Shu. Lipunin ang masama. Patayin siya. Taksil na nagkukunwaring Panginoon ng Templo. Mamatay ka sa ilalim ng Dragon Sword. Xiao Chen, Hayop ka, naglakas loob ka. Na-activate na ang Dragon Energy ng Shangfang Dragon Sword. Ayon sa alamat, sa loob ng Shangfang Dragon Sword, May tunay na Dragon Energy. Kapag pinapatay ng espada ang masasamang espiritu at mga traidor. Ay ma-activate ito. Hanggang ngayon, nag-aangkin pa siya na siya ang may-ari ng Dragon Sword. Nagkukunwaring ginawa niya ang mabuting gawa ng Panginoon ng Templo. Ngayon, ang tunay na Dragon Energy ay na-activate na. Ang batang ito, tiyak na mamamatay. Kanina pa, muntik na akong maniwala sa kanya. Sa pahayag niya na siya ang Panginoon ng Templo. Wala siyang kwenta. Nilamon ng Dragon Energy ng Dragon Sword. Chenner. Baka si Chenner. Xiao Chen. Si Xiao Chen, siya. Hindi. Na-activate na ang Dragon Energy. Ipinapakita nito na si Ye Chen ay talagang dapat mamatay. Hanggang ngayon, nag-aangkin pa siya na siya ang may-ari ng Dragon Sword, Panginoon ng Templo. Naghahanap ng kamatayan. pero sayang talaga. Ang Shangfang Dragon Sword na ito, nadumihan ng maruming dugo ni Ye Chen. Napakasama ng swerte. Xiao Chen. Tumahimik ka. Binabanggit mo pa rin ang lalaking iyon? Ang pamilya Ye ay corrupt at nagnanakaw? Ilang sundalo ang nasaktan? Namamatay ng malungkot sa labanan? Kanina pa, nag-aangkin siya na siya ang Panginoon ng Templo. Gusto niyang kontrolin ang Dragon Sword. Hindi mapapatawad ang kasalanan niya. Anak, nasayang ang iyong tunay na pagmamahal. Nabigyan mo ng mali ang taong ito. Siya, katiwalian at pagsira sa bansa. Kahit na hanggang ngayon, nagkukunwari pa siya. Bilang ang walang kapantay na tapat na Panginoon ng Templo. Bakit hindi ka magmadaling ikat ang relasyon sa pamilya Ye? Putulin ang relasyon at bumalik sa tamang landas. Ang pamilya Ye ay inosente. Panginoon ng Templo. Ang supling ng pamilya Ye, pinugutan sa ilalim ng Shangfang Dragon Sword. Hindi nabigo ni Xu Chong ang iyong mga aral, naghiganti para sa mga namatay na sundalo ng pamilya Ye. Hindi pwede. Buhay pa si Xiao Chen. Sa ganitong panahon, nangangarap ka pa rin. Napugutan na siya sa ilalim ng Shangfang Dragon Sword. Maliban na lang kung siya ay muling mabuhay. Kung hindi, siya ay talagang ang maalamat na Panginoon ng Dragon Temple. Ito ay, ikaw talaga ang Panginoon ng Templo? Chen, Ito, imposible to. Kahit ang Dragon Sword ay hindi siya nasaktan. Ito? Siya ba talaga ang Panginoon ng Dragon Temple? Paano ito posible? Sampang Dragon Sword ay napakabagsik. Imposibleng lapitan ng ordinaryong tao. Baka naman. Siya nga talaga.
Ako ang Panginoon ng Dragon Temple. Ye Chen. Chen, ikaw ba talaga ang Panginoon ng Dragon Temple? Tatay, para sa bansa, kailangan kong itago ang aking tunay na pagkatao. Pinahirapan ko kayo. Mabuti naman. Naglingkod para sa bansa. Ipinagmamalaki kita, anak. Hindi ko inakala na ang ating maliit na Chen ay siya palang Panginoon ng Dragon Temple. Kung malaman ito ng iyong mga kuya, tiyak na magiging masaya sila sa kabilang buhay. Ito ang Dragon Ring. Ito ay personal na gamit ng Panginoon. Ikaw nga talaga ang Panginoon. Ye Chen, siya nga talaga ang Panginoon. At tayo ay nagsalita ng walang galang kanina. Hindi ba't na-offend natin ang Panginoon? Baka tayo ang mali sa simula pa lang? Panginoon, ikaw ba talaga ang Panginoon? Bakit mo hinayaan ang pamilya Ye na magnakaw? Na nagdulot ng kakulangan sa supply ng hukbo sa harapan. 10,000 sundalo natin ang namatay. Dahil hindi siya ang Panginoon. Ye Chen, ang lakas ng loob mo, ninakaw mo ang Dragon Ring, at nagkunwari kang ikaw ang Panginoon ng templo. At ngayon, nagmamalaki ka pa sa harap ng lahat. Sinira mo pa ang personal na kayamanan ng Panginoon ng templo. Kahit alin dito ay sapat para ipadala ka sa pinakamalalim na impyerno at parusahan ayon sa batas. Ginoong Song, ano ang ibig mong sabihin? Kung siya ay isang impostor, bakit hindi siya nasaktan ng Dragon Sword? Dahil sa Dragon Ring sa kanyang kamay, ang singsing na iyon ay may bahid ng presensya ng Panginoon ng templo, kaya hindi siya maaaring saktan ng espada. Magkunwaring ikaw ang Panginoon ng templo, ganyang bagay, kayang-kaya mong gawin. Gusto mo na yatang mamatay. Tama si Palace Master Song. Kung kaya niyang magnakaw ng Golden Core, natural lang na kaya rin niyang nakawin ang Dragon Ring. Kaya pala nagpanggap siyang tanga sa loob ng 3 taon. Ginagawa niya iyon para makalusot. Ang Dragon Ring na ito, hindi lamang ito kumakatawan sa pagkakakilanlan ng Panginoon ng templo. Naglalaman din ito ng mga lihim ng dakilang siya. Nakasalalay dito ang kaligtasan ng ating dakilang siya, magnakaw ng Dragon Ring, at tumingin sa mga lihim. Ye Chen, ano ba talaga ang balak mo? Nakakatawa. Kung para sa pagnanakaw, ang lupain ng dakilang siya na ito ay aking itinatag. Mga Ginoo, kahit na tumayo lamang sa maliit na lugar na ito, wala kayong karapatan. Kayabang-yabang. Dahil sa Dragon Ring, sa ilalim ng espada ng Dragon Sword, nakaligtas ka ng bahagya, at ngayon, gagamitin mo pa ang ninakaw na Dragon Ring para lapastanganin ang Panginoon ng templo. Ye Chen, lumuhod ka ngayon din, at isauli ang Dragon Ring. Kung hindi, wag mong sisihin ako kung hindi ko na isaalang-alang ang dating pagkakaibigan ng pamilya Ye. At personal kitang puksain, ang pamilya Ye. Ikaw, isang maliit na Martial King. Noon, ako ang nag-promote sa iyo ng espesyal, at pinili kang pumasok sa Dragon Temple. Nagpadala ako ng tao para turuan ka. Saka ka lang nagtagumpay. Sino ang nagbigay sa iyo ng lakas ng loob na lumaban sa iyong nakatataas? Ye Chen, talagang wala kang takot sa kamatayan. Si Ginoong Shu, dahil lang sa naalala ang dating pagkakaibigan sa pamilyang Ye, ay hindi lubusang kumilos. Pinagana lang niya ang espada ng Longjian. Akala mo ba talaga, makakalaban mo ang isang wuwang? Katawa-tawa. Ginoong Shu, kung hindi dahil sa naalala niya ang dating pagkakaibigan, ikaw ay sa isang iglap ay mawawala ng parang usok. Malubha pa ang iyong mga sugat. Baka hindi mo kayang talunin ang wuwang. Huwag kang makipag-away sa kanya. Ang ating pamilyang Ye, sa mga nakaraang taon, ay marami ang naging ugnayan sa kanya. Kung ako ang humingi ng pabor, marahil ay maaari. Ate, ang dapat humingi ng pabor ay siya. Shuchong, dahil sa iyong katapatan sa Longbian at pagmamahal sa bayan, paulit-ulit kitang pinatawad. Ngunit ngayon, hinamak mo ang aking pinakamahalaga. Lumuhod ka at humingi ng tawad. Ngayon din. Narinig ninyo ba? Siya ay talagang pinapaluhod ang pinakamakapangyarihang wuwang, si Ginoong Shuchong, para humingi ng tawad sa kanya. Pinakamahalaga, akala mo ba ay tunay na dragon ka sa mga tao? Isang lalaking umaasa lang sa pag-inom ng gamot para manatiling malakas ng isang sandali, ay nangahas pang magpanggap sa harap ng isang wuwang. Ikaw ay isang langgam lamang sa paningin ni Ginoong Shu. Mukhang ang pag-inom mo ng Jujuan Jinshen Dan ay nagpausok sa ulo mo. Ikaw, na! Kahit isang atake ng isang wuwang ay hindi mo kayang saluhin, ay nangahas na paluhurin si Ginoong Shu. Nangangarap ka ng gising. Ikaw, anak ng mayaman, ay talagang baliw na baliw. Ang pamilyang Ye ay dahil sa iyo nagkaganyan. Ako mismo ang kikilos para puksain ka. Alam mo ba ang ibig sabihin ng may lalaking higit sa lalaki, at langit na higit sa langit? Ikaw, na isang hamak na uwang lamang, ay isang taong walang kwenta. Ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na langit. Ang kapal ng mukha mo.
Ano? Ito. Paano ito nangyari? Siya ay natalo pa niya ang isang Martial King. Imposible ang isang martial king sa buong dakong siya ay isang makapangyarihang figura. Paano niya natalo ang isang martial king nang hindi man lang gumalaw ng kamay? Hindi ba siya? Si Xu Chong, ang Dragon Sword War God. Hindi ba siya? Isa sa pinakamalakas. Sa Martial King Realm. Hindi ba't si Yi Chen ay nasa dulo na ng kanyang lakas? Paano siya nanalo? Hindi ko inakalang ang iyong Jujuan Jin Shendan ay may ganitong bisa. Masyado kang nagpapahalaga sa sarili mo, hindi ko kailangan ng gamot para talunin ka. Ikaw ang nakakulong sa iyong maliit na mundo. Hindi mo alam ang laki ng mundo. Tusk, kahit mamatay ako ngayon dito, tutuparin ko pa rin ang sumpa na ginawa sa ngalan ng aming Hallmaster. Ngayon, kung hindi ko papatayin ang taksil na ito na sumisira sa bansa, hindi ako mapapanatag sa aking kamatayan. Sinusunog mo ang iyong esensya ng buhay, inuubos mo ang buhay mo. Ano? Naipit ang War God Sa pagsunog ng kanyang esensya ng buhay. para lang makipaglaban ng todo. Ang pagsunog ng esensya ng buhay ay magbabawas ng 10 taon sa buhay mo. Ngunit, pansamantalang mapapalakas nito ang iyong kapangyarihan. Si Ginoong Shuba ay naghahangad ng digmaang walang patayan sa pamilya Ye. Xu Chong, gusto mo bang mamatay? Para sa hustisya ng Dragon Temple, hindi ko bibiguin ang tiwala ng Panginoon ng Templo. Kahit mamatay ako, wala akong pagsisisi. Ang katotohanan ay lalabas sa pagtatalo. Hindi dapat madungisan ang pangalan ng pamilya Ye nang walang dahilan. Ate, pangalawang ate. Yi Chen, hayaan mo siyang subukan. Sige, kausapin kita ng maayos. Tumigil ka. Chen Qianhui, ikaw ang namamahala sa kabuhayan ng pamilya Ye. Ngunit para lang kay Ye Chen na isang palamunin, nagnakaw ka ng pondo para sa hukbo ng pamilya Ye. Pinapalitan mo ng dekalidad na gamit ang mumurahin, na nagdulot sa 10,000 kawal ng pamilya Ye na mapaslang sa labanan. Aaminin mo ba ang iyong kasalanan? Kahit patayin mo ako ngayon, kailanman ay hindi nagtaksil ang pamilya Ye sa kanilang hukbo. Hanggang ngayon, ikinakaila mo pa rin? Kung gayon, sabihin mo sa akin. Ang mga uniformeng ito na puno ng dayami at sa larangan ng digmaan, ang mga busog at espadang madaling mabalik. Bukod sa inyong pamilya Ye, sino pa ang may kakayahang gumawa nito? Ang lahat ng ito ay gawa ni Shihong. Iniframe niya ang aming pamilya Ye. Ano ba? Para lang mabuhay, nanggagatong ka na sa iba. Sinasabi mong ako ang may gawa? Saan ang ebidensya? Sa mga nakaraang taon, nagtago ako sa pamilya Ye. Maingat ako sa lahat ng ginagawa ko. Kahit gaano kakatalino, Chen Qianhui, imposibleng may ebidensya ka laban sa akin. Ito ang ebidensya. Ang mga pekeng mga talaan na ginawa mo sa mga nakaraang taon. Shihong, bawat sulat, nandito lahat. Ito, paano ito nangyari? Akala mo ba nitong mga nakaraang taon, perpekto ang mga pekeng talaan mo? Nagtitimpi lang ako noon, kaya hindi kita inilantad. Xu Jianshen, huwag kang maniwala sa kanyang kasinungalingan. Matagal na sa negosyo ang babaeng ito, kaya madali lang sa kanya na gumawa ng peking account book para ako'y iparatang. Malinaw na gusto niyang ilipat ang sisi at siraan ako. Tama siya. Pwedeng pekein ang account book. Gusto mong makawala sa kasalanan sa pamamagitan nito? Hindi sapat. Kung hindi ginawa ng pamilya Ye, hindi nila ginawa. Ako si Chen Qianhui, bagamat babae. Alam ko pa rin na ang mabuting pangalan ng pamilya Ye ay hindi dapat dungisan. Kung pipilitin mo akong aminin at siraan ang pamilya Ye, nagkakamali ka. Ala, Patayin mo na ako. Akala mo ba di ko kaya? Baka naman talagang biktima ang pamilya Ye. Xu Jianshen, patayin mo na siya. Magaling magsalita ang babaeng ito. Sa tagal ko sa pamilya Ye, malinaw kong nakita ang kanyang pagnanakaw sa military supplies at pagpapalit ng dekalidad na gamit. At saka, narito na ang mga veterano at ang ebidensya. Huwag kang padadala sa kanya. Chen Qianhui, ang galing mo talagang magplano. Pinatay mo ang 100,000 sundalo ng pamilya Yi, tapos dito ka nagmamalaki? Qianhui, sabihin mo na lahat ng mga bagay na pinilit sa iyo ng pamilya Ye. Dragon Sword War God, ang pangunahing salarin lang ang parurusahan. Hindi ka pahihirapan. Babae ka naman. Walang kasalanan ang pamilya Ye. Ako ay walang kasalanan.
Kung wala ka pa ring matibay na ebidensya, huwag mong sisihin ang sarili mo. May ebidensya ako. May ebidensya ako. Ang hiyas ng singsing na dragon na ito. Ito ay mula sa alamat, ginawa mula sa mata ng tunay na dragon, kayang kilalanin ang totoo at peke. At ang mabuti at masama. Kung may mga has na tao na manumpa ng hindi totoo dito, ay tatanggap ng parusa mula sa tunay na dragon. Ate, ikaw, may lakas ng loob ka ba? Na manumpa sa singsing na dragon? Ang singsing na dragon, talagang gawa ito mula sa mata ng tunay na dragon, mahiwaga at hindi maunawaan. May kapangyarihang pang Diyos at pang demonyo. Siya, isang magnanakaw, saan siya kukuha ng lakas ng langit? Kung manumpa siya, iyon ay paghahanap ng kamatayan. Ikaw, may lakas ng loob ka bang manumpa sa singsing na dragon? Ano ang hindi ko kayang gawin? Ako si Chen Qianhui, manumpa sa singsing na dragon. Ako si Chen Qianhui at ang pamilya Ye ay hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na laban sa hukbo ng pamilya Ye. Kung may isang salitang kasinungalingan, suntukin ako ng kidlat at mamatay ng masama. Tingnan ninyo. Ang singsing na dragon ay maghihiganti. May tatanggap ng parusa mula sa langit. Chen Qianhui, Chen Qianhui. magnanakaw, nangahaspang manumpa. Mamamatay ka na. Ang mata ng tunay na dragon ay hindi gumising. Ito ay nagpapatunay na ang aking ate ay walang sinabing kasinungalingan. Walang nangyari. Ang singsing na dragon ay hindi naghiganti. Ang sumpa ay totoo. Baka may iba pang kwento rito? Diyos ng digmaan, huwag kang padala sa kanila, nalokohin ka. Sila ay wala lang na adik sa pag-arte. Ayon sa alamat, ang singsing na dragon na ito ay kayang hulaan ng mga Diyos at demonyo, tama iyon. Ngunit ang singsing na dragon ay tanging ang Panginoon ng templo ang makakapagkontrol. Sa totoo lang, sino ang nakakaalam? Kung totoo o peke ang iyong hula sa dragon at demonyo. Tama si Xiaoxi. Baka parang dati, yung pagtatakip sa araw at buwan, sa pamamagitan ng salamangka, niloloko lang ang lahat. Walang nakakaalam kung ang singsing na dragon ay talagang kayang kilalanin ang totoo at peke. At ang singsing na dragon ay nasa kanyang kamay, gusto niyang gumawa ng daya. Hindi ba madali lang iyon, Ye Chen? Gusto mong gamitin ang ganitong pamamaraang demonyo para makalusot? Panaginip lang iyan. Walang hiya. Gusto ninyong ipapatay ang pamilya Ye nang walang kasalanan. Ang sinasabi mo, akala ko pa naman ang pamilya Ye ay napakabuti at matuwid. Kung ganon, Shihong. Ikaw, may lakas ng loob ka bang manumpa sa singsing na dragon? Nagpapanggap ka lang, hanggang ikaw mismo ay naloko mo na. Anong hindi ko kayang gawin? Kahit anong sabihin mo. Sing-sing lang yan? Hindi talaga ako naniniwala na may parusa mula sa langit yan. Eh di subukan mo. Subukan nga natin. Ako si Shihong, nanunumpa sa Dragon Ring. Hindi kailanman gumawa ng anumang bagay na laban sa pamilya Ye. Umiilaw na naman. Huwag kang maglaro ng mga trick dito. Nakakahiya. Si Shihong ay nanumpa at walang nangyari. Ito nga si Ye Chen. Naglalaro lang ng mga trick para makawala sa kasalanan. Ye Chen, mukhang wala ka nang maipapakitang ebidensya para patunayan ang iyong inosensya. Huwag mo na akong sisihin kung maging brutal ako. Huwag kang magmadali, ang parusa. Malapit nang dumating. Nagpapanggap pa rin si Ye Chen. Anong parusa mula sa langit? Nakakatawa talaga. Dragon Ring, Dragon Ring. Natatakot na natatakot ako. Bakit hindi mo ako parusahan? Naku, nasaan na ang parusa mula sa langit? Naku, nasaan na ang parusa? Halika, halika, dito, sa akin. Nandito lang ako. Tingnan natin. Wala pa rin. Na hindi mo pa rin naiintindihan? Puro kadakdak. Bakit wala akong naramdaman? Kahit ano.
Pagkagising ng Dragon Ring, malaking bagay ito. Baka magalit ang Dianzu. Lahat, sumaklolo agad kay Dianzu. I-alerto agad ang SS level na alerto. Mag-utos sa Zuke Air Force. Maghanda ng 30,000 sasakyang panghimpapawid. Gawing pang-una ang swarm ng buzzer drone. Pumunta sa Jiangzhou, sa pinakamabilis na bilis. Opo. Mag-utos sa Baihu Army, 80,000 tangke. Lumabas mula sa disyerto sa Hilaga. Palibutan ang Jiangzhou. Sundin. Mag-utos sa Xuanwu Navy. 700 Xuanwu battleship ang lulusob sa karagatang Atlantiko. 1,000 base cannon, handa sa anumang oras. Sa isang utos ko, bombahin agad ang Jiangzhou. Tatanggapin. Hayaan ang espesyal na elite force ng Qinglong. Sumama sa ang sugo. Pumunta sa pamilyang Ye. Parang, nakita ko talaga. Ito ang pagkagising ng tunay na dragon. Ako kaya. Talagang binalikan ako ng parusa ng langit. Ang Dragon Ring pala ay nakakatakot na ganyan. Paano kaya ako? Hindi narinig? Aray, kung peke ang panunumpa sa Dragon Ring, talagang babalikan. Nakakatakot talaga. Ha? Binalikaan ng Dragon Ring. Ibig sabihin, si Shihong ang pumatay sa 10,000 hukbo ng pamilyang Ye. Ang salarin. Teka, tingnan ninyong mabuti. Ang Dragon Flame na ito ay nasa katawan ni Binata Shi. Pero ang damit ni Binata Shi, walang ni anumang pinsala. Binibining Ming, nagkamali ka ba ng tingin kanina? Dugo ang inubo mo. Si Ye Chen ang bigla na lang sumugod sa iyo. Yichen, nagpanggap ka pa ng parusa ng langit. At sinugod mo ako. Akala ko talaga binalikan ng Dragon Ring. Malinaw na ligtas at walang sira si Binata Shi. Ye Chen, paulit-ulit mong niloloko si General Shu. Gusto mo bang mamatay? Pwede ninyong tingnan. Kung ligtas nga ba siya. Ag. Ag? Paano nangyari ito? Ito ay tiyak na apoy ng dragon. Sinunog nito ang kanyang 3 kaluluwa at 7 espiritu. Kaya naman siya ay naging tulala. Tama. Ang mata ng tunay na dragon sa singsing ay nakapagdadalisay ng karumihan ng kaluluwa ng tao. Ang kanyang pagiging ganito ay nagpapatunay na ang kanyang kaluluwa ay punong-puno ng maruming dumi. Kaya dapat mong ipaliwanag sa akin to. Ang pamilya Ye ay naapi. Sa bagay na ito, ikaw at ako ay parehong may pananagutan. At Ginoong Shu, ito naman po. Ang aking pamilya, ang mga Ye, ay malinis at hindi dapat hamakin. Xiao Chen. Hindi ko inakala na ang singsing na ito, pagkatapos ng paglilinis ng espada ng dragon, ay nagpataas sa aking espiritu na maging Diyos. Kailangan ko lang ang huling katawang mortal na magiging Diyos, at pag-isahin ito sa aking espiritu, saka ako tunay na magiging Diyos sa lupa. Ye Chen, ikaw na masamang nilalang. Tiyak na ginamit mo ang singsing ng dragon at tinamaan ng kapalit na pinsala. Ginoong Shu, tingnan ninyo, mahina ang kanyang espiritu. Hirap na siyang tumayo. Ito ay malinaw na ang paggamit sa singsing ng dragon, ang kapalit na bayad. Naiintindihan ko na. At yung sinabi kanina na, ang kapalit na pinsala ng singsing ay nakakakilala ng totoo at huwad, mga kalokohan lang yan. Malinaw na itong hayop na to ay pinilit lang gamitin ang kapangyarihan ng singsing para lang puksain ang kaluluwa niyang Master Shi. Tama si Ginoong Song. Gaano man kalakas ang bisa ng 9 Revolutions Golden Body Pill, dapat ay lumipas na yon. Imposibleng siya, sa kalagayang malubhang na sugatan, ay makakalaban kay Ginoong Shu na nasa Martial King Realm. Ang tanging paliwanag ay, ang pagkatalo niya kay Ginoong Shu ay dahil din sa paggamit ang kapangyarihan ng singsing. kaya pala, yung kapangyarihang tumalo sa akin kanina ay parang kapangyarihan ni Lord Hall Master. Ikaw pala, ang gumamit ng kapangyarihan ng singsing. Xiao Chen, ginamit mo ba kanina ang kapangyarihan ng singsing? Ang singsing ng dragon ay sandata na tanging ang Hall Master lang ang makakagamit. Ang sapilitang paggamit ng kapangyarihan mula sa singsing. Ang kapalit na pinsala nito ay malamang na mas malala pa kaysa lason ng 9 Revolutions Golden Body Pill. Alam niya sa sarili. Pagkatapos ng isang sandali, magkakaroon ng rebound ang gamot. Tiyak na mamamatay siya. Kaya wala na siyang
pakialam sa kahihinatnan. Ginoong Shu, ang salbaheng ito. Una, ninakaw niya ang mahiwagang bagay ng Dragon Temple. Ininom ang 9 Revolutions, Golden Body Pill. Nagpanggap bilang Temple Master. Ngayon, ginamit pa ang Dragon Ring para mahanap ang Dragon Sword at siniraan ka pa. Tapos, sa harap ng napakaraming tao, nagbabalak pa siyang pumatay. Ang salbaheng ito, lubhang napakasama. Kahit 1,000 kamatayan ay hindi sapat para sa kanyang mga kasalanan. Hiling namin, War God, buksain mo ang masasama. Ye Chen, Hindi mapapatawad ang mga kasalanan. Yechen, dapat kang mamatay. Mga hangal. Mukhang hindi ko na kayo mapapaliwanagan. Ngayong araw, ang sinumang lumapas tangan sa aking pamilya ay mamamatay. Yechen, akala mo ba dahil may Dragon Ring ka, ay makakagawa ka na ng kahit ano? Sasabihin ko sa iyo, dinulot mo sa pamilya Ye. Isang napakalaking sakuna. Ang Dragon Ring ay mahiwagang bagay ng Dragon Temple. Nauugnay ito sa pag-ahon at pagbagsak ng bansa. Maliban sa Temple Master, ang sinumang gumamit ng Dragon Ring ay mabigat na krimen. Nakatanggap na ako ng balita, ang Yin Yang Envoys ay napakagalit at pinamumunuan na ang 4 Symbols Army na milyon-milyon ang bilang papunta na rito. Ano? 4 Symbols Army. 2 emisary ng Yin Yang. Diyos ko, ang hukbong 4 Symbols. Ang pinakamahusay na hukbo ng Great Sha. Kapag lumabas ang 4 Symbols Army, kayang wasakin ang isang buong bansa, lalo na ang maliit na pamilya Ye. Ang Yin Yang emissaries naman ay pangalawa lang sa Dragon Master. Sa Dragon Palace, pambihira ang kanilang kapangyarihan. Mga martial emperor na sila. Noon, sa ilang payo lang ni Ginoong Shu, tumaas ang antas ko mula sa Grandmaster. Tungo sa Martial King, kung sila mismo ang pupunta, wawasakin ang pamilya mo, parang langgam lang. Yechen, nang gamitin mo ang kapangyarihan ng Dragon Ring, hindi mo inasahang ganito kalala ang kahihinatnan, di ba? Ngayon, nasugatan ang iyong espiritu, at malubha rin ang pisikal na sugat mo. Ano pa ang gagamitin mo para labanan ang Yin Yang emissaries? Ano pa ang gagamitin mo para labanan ang milyon-milyong 4 Symbols Army? Labanan pa ang mga emissary at ang 4 Symbols Army. Sa kalagayan niya ngayon, hindi na niya magagamit ang Dragon Ring. Si War God Shu lang, kayang-kayang patayin siya. Wala na. Malala na ito. Ang 4 Symbols Elite Army, ang hindi matatalong hukbo ng buong Great Sha. Kaya nilang gibain ang isang bansa. Hindi natin ito kayang labanan. Kilalang kilala ang pangalan ng Yin Yang emissaries. Walang hindi nakakaalam sa kanila sa buong Great Sha. Kung sila mismo ang pupunta sa buong Jiangzhou, walang makakatalo sa kanila. Diyos ko, ang pamilya Ye natin ay nasa panganib na. Xiao Chen, umalis ka na. Huwag mo kaming intindihin. Hayaan kami na ang bahala dito. Tama, ano man ang mangyari, kailangan nating mag-iwan ng pag-asa para sa pamilyang Ye. Dali, kumuha ka ng mga gamot sa bodega at umalis ka na agad. Kapag gumaling ka na at makapagpatuloy ang lahi ng pamilyang Ye, iyon na ang pinakamalaking biyaya. Xiao Chen, umalis ka na. mga kapatid na babae, huwag kayong mag-alala. Walang dapat umalis ngayon, kahit pa ang hukbo ng 4 Symbols o ang 2 emisary ng Yin at Yang. Kahit dumating sila, sa harap ko, kailangan lang nilang yumuko at magpasakop. Yechen, nababaliw ka na ba? Ang 2 emisary ng Yin at Yang ay nasa antas ng Martial Emperor. Nawala ang Dragon Ring mo sa harap ng Diyos ng digmaan na si Shu. Ikaw ay isang langgam lamang. At nag-aangas ka pa? Hahamon sa 2 emisary ng Yin at Yang. Kahit may Dragon Ring ka pa, ano naman? Ang 2 emissary ng Yin at Yang ay nasa antas ng Martial Emperor. Dagdag pa ang milyon-milyong hukbo. Kahit anong gawin ni Ye Chen, parang tipaklong na sumasagasa sa tren. Sila'y aking tinuruan at pinalaki. Tingnan natin kung sino sa kanila ang maglalakas loob na lumaban sa akin. Ye Chen, nandito ka pa at nagmamalaki? Naglapastangan ka sa punong palasyo. Dahil dito, hindi ka na namin pwedeng pabayaan. Xiao Chen, umalis ka na. Mabilis. Kami na ang bahala rito. Gusto mong umalis? Huli na. Patayin ang hayop na ito. Suchong, anong balak mo? Ang angkan ni Ye ay isang pamilya ng mga bayani at martir. Bago natin malaman ang buong katotohanan, huwag mo siyang galawin. Parang may pagkakahawig nga siya sa itsura ng Dragon Lord. Medyo magkamukha sila.
Nababaliw ka na ba sa bugbog? Alam mo ba kung sino itong lalaking ito? Alam mo ba kung gaano kalaki ang kanyang ginawang kasalanan? Bukod pa sa kanyang pagnanakaw ng mahalagang gamot ng Dragon Temple at pagpapanggap bilang Dragon Lord, ang mismong mga walang respetong salitang binanggit niya sa harap mo laban sa dalawang emissary ay hindi na mapapatawad. Sigurado ka bang ipagtatanggol mo siya? War God Shuchong, pinapayuhan kitang pag-isipan mong mabuti. Malapit nang dumating ang dalawang emisary. Bilang isang Martial King na pinalakas at pinaunlad ng Dragon Temple, kung ngayon, ipagtatanggol mo ang isang lalaking humamak sa Dragon Temple, paano ka makakapagbigay sulit? Ako mismo ang maghahanap ng katotohanan. Mukhang gusto mong sumama sa ulol na ito sa kamatayan. Mamaya, pagdating ng dalawang emissary, siguradong ihaharap ko sa kanila ang lahat ng reklamo laban sa iyo. Mukhang ang titulong Dragon Sword War God ay hanggang dito na lang. Talagang hindi ko maintindihan ang iniisip mo. Imbes na magpakita ng magandang asal sa harap ng dalawang emisary, tutulungan mo pa ang isang lalaking humamak sa Dragon Temple. Mabuti at nakita mo ang iyong pagkakamali. Suchong, hindi ka naman pala ganun kaulol. Ngayong araw, hindi ka mapapahamak. Kahit dumating pa ang inyang emissaries, sila mismo ang luluhod dito at magbibigay ng paliwanag sa akin. Naku, ikaw talaga, Yi Chen. Hanggang ngayon, nagbabadya ka pa rin. Pagdating ng dalawang emissary, gusto kong makita kung paano mo lulutasin ang sitwasyong ito ngayon. Malapit nang dumating ang dalawang emisary. Shu Chong, bakit hindi ka pa kumilos? Mamaya, kasabay ng angka ni Ye, malilipol ka rin. Ang kapal ng mukha mo! Wala kang respeto! Tama ba ang nakikita ko? Talagang dumating na ang Yin Yang Ershi. Ayon sa chismis, ang Yin Yang Ershi ay ang kanang kamay ng Panginoon ng Longdian. Bawat isa ay may malakas na kapangyarihan, mga nasa tuktok ng kapangyarihan. Ngayon, ako ay nakita ko ang napakaraming mahahalagang tao mula sa Longdian. Nagtipon-tipon. Sa wakas, dumating na ang Yin Yang Ershi. Mukhang sa pagkakataong ito, si Ye Chen ay tiyak na mamamatay. Bumabati ako sa inyong dalawang sugo. Nakikiusap ako sa inyong dalawang sugo. Mabilis na pagtugisin ang masamang ito. Pagtugisin. Hindi ko alam kung sino ang gustong pagtugisin ng Panginoon ng pamilyang Yang. Siya yon, si Ye Chen mula sa pamilyang Ye. Ang taong ito ay walang respeto sa iba, ninakaw, at ginamit ang banal na bagay ng Longdian. Nagpanggap bilang Panginoon ng Hall. Paulit-ulit na nilapastangan ang Longdian. Pakiusap, dalawang sugo, kunin ninyo ang kanyang ulo, upang patunayan ang prestihiyo ng Longdian. Sino ka? Ako rin ay kabilang sa Longdian. Ako ang Panginoon ng palasyo ng Fuchen. Ikaw ang nag-utos ng mga tropa para atakihin, pinaligiran at inatake ang pamilyang Ye. Gumawa ng hakbang laban sa mga miyembro ng pamilyang Ye. Ako nga po ang iyong hamak na lingkod. Mabuti. Ginoong Song, ang galing-galing mo at ang pamilyang Yang, naaalala ko. Ito ay isang maliit na pagsisikap lamang. Bilang lingkod, nahihiya ako at hindi ko kayang tanggapin. Ye Chen, batang walang hiya. Nakita mo ba? Dahil sa'yo, nagngangalit na ang dalawang emisaryo. Naku. Ang Yin Yang na dalawang emisaryo ay nagalit na. Ang dalawang emisaryo ay kumakatawan sa Panginoon ng Templo. Kapag nagalit sila, nagagalit din ang Panginoon ng Templo. Ye Chen, lumuhod ka agad at tanggapin mo ang iyong parusa. Sa tingin ko, kayo ang dapat lumuhod. Nagsasalita ka pa ng kung ano-ano. Ikaw na malapit ng mamatay, paulit-ulit na nagpapasikat sa Dragon Temple, ngayon ay hinamon mo pa ang dalawang emisaryo. Gusto mo bang maikli ang buhay mo? Dalawang emisaryo, pakiusap, huwag kayong magalit. Tungkol sa Dragon Temple, ang anak kong si Ye Chen ay talagang walang kasalanan. Hindi namin sinasadya ang paghamon. Naway patawarin ninyo kami. Maganda ang pagsasalita mo. Kung kahit sinong walang kwenta ay magpapanggap bilang Panginoon ng Templo, tapos pagkatapos ay sasabihing hindi nila sinasadya at mapapatawad sila, nasaan na ang dangal ng Dragon Templo? Masyado kayong umaasa. Ye Chen, dahil ikaw ang naghanap ng gulo, dapat kang magbayad. Ihandog mo ang iyong ulo para hindi madamay ang buong Jiangzhou. Ikaw? Dalawang emisaryo, pakihinahon po. Alam ko na ako mismo ay walang kakayahang puksain ang masamang ito. Tinatanggap ko ang parusa. Sa tingin ko, ikaw ang dapat mamatay. Ye Chen, huwag mong isipin na dahil sa pagsasalita mo lang, ay wala ng problema.
ang iyong buhay o kamatayan ay nasa kamay ng dalawang emisaryo. Kung gusto mo pang maging buo ang katawan mo, huwag ka nang magmatigas. Ganoon ba? Suleng. Sunwan. Narinig ko na gusto ninyong iwanan ako ng buong bangkay, tama ba? Yechen, nababaliw ka na ba? Diretso mong tinawag ang pangalan ng dalawang emisaryo. Ang tagal ninyong nahuli. 3 taon na ang nakalipas. Hindi nyo ba ako pinapansin? Huli ang inyong lingkod. Narito kami sa harap ng Panginoon ng templo. Sugo, nagkakamali ka yata? Paano siya magiging Panginoon? Tama. Isa lang siyang magnanakaw ng Dragon Ring. Isang magnanakaw. Paano siya magiging ang mabait at makapangyarihang Panginoon? Ito. Siya talaga ang Panginoon. Katawa-tawa. Kami na malapit na naglilingkod sa Panginoon sa loob ng 20 taon. Paano namin hindi makikilala ang Panginoon? Ikaw, Shu Chong, ang lakas ng loob mo. Sa loob ng maraming taon, pinagkalooban ka ng gabay ng Panginoon. Ngunit ikaw pa, ang nangahas na sakta ng Panginoon. Siya talaga ang Panginoon. Ito, paano ito nangyari? Imposible ito. Kung alam ko lang, hindi ko sasayangin ang kasunduan. Wala na. Ang dami kong nasabi kanina, mga bagay na hindi dapat sabihin. Nako, Yechen, siya talaga ang Panginoon ng Dragon Temple. Ang pinakamataas na pagkatao sa dakilang siya. Bakit ako naging ganito katanga? Panginoon, kayo talaga ang Panginoon. Hindi ko akalain na ang taong lagi kong ininsulto at dinusta ay ang Panginoon ng Dragon Temple pala. Karapat dapat akong mamatay ng 1,000 beses. Magpapakamatay na ako para humingi ng tawad. Ikaw ay isang sundalong tapat sa bansa, at sa huli ay nahanap mo rin ang tamang landas. Bukod pa riyan, hindi naman talaga kasalanan mo ito. Ginamit ka lang ng iba. Ako, ngayon ay patatawarin kita sa iyong paglapastangan. Mula ngayon, maglingkod kang mabuti sa bansa. Opo, susundin ang utos ng Panginoon. Tatay, Xiao Chen. Ikaw ba talaga ang Panginoon? tama. Ang buong pamilya Ye ay bumabati sa Panginoon. Bumabati sa Panginoon. Ano man ang aking katayuan, ako ay magpakailanman ang Yechen ng pamilya Ye, si Yechen, ang iyong anak. Ang inyong kapamilya. Mukhang ang ating si Xiao Chen ay talagang naging matagumpay. Huwag kayong mahiya, mga ate. Ako, si Yechen, ay malinaw sa pagkilala ng utang na loob at galit. Ang mga mabait sa akin, ay gagantihan ko ng lubusan. Ngunit ang mga nanloko at humamak sa akin, ay babayaran ko ng dugo. Naiintindihan ninyo ba ang lahat? Kami ay bumabati sa Panginoon. Pakiusap, patawarin kami, Panginoon. Yechen, hindi. Poong Panginoon, ipagpaumanhin ninyo po ang buhay ko. Bulag ako. Karapat dapat akong mamatay. Huwag ninyo po sana akong tularan. hindi namin sinasadya. Pakiusap, huwag ninyo po kaming isipin. Patawarin ninyo po kami. Bakit ninyo nasabi iyon? Ikaw pa lang, Sensor Song, na kayang maghari-harian at may koneksyon sa trono, ang katayuan mo bilang isang napakalaking puwersa ay higit na mataas kaysa sa akin. Hindi ba? Hindi ganoon. Mga kalokohan lang ang sinabi ko. Huwag mo sanang isipin. Kay lupit ng isang taong walang utang na loob, tinanggap mo ang biyaya ng Dragon Palace. Ngunit, nangahas kang magsalita ng mga salitang naglalapastangan sa poong Panginoon. Ako, hindi ko talaga alam na siya ang poong Panginoon. Kung alam kong siya ang poong Panginoon, paano ko magagawa ang ganitong bagay? Kayong mga hamak ang nag-udyok sa akin. Hindi ko alam. Hindi mo alam ang aking pagkakakilanlan bilang poong Panginoon ng Dragon Palace, ngunit alam mo ang katapatan ng angkanye sa loob ng maraming henerasyon. Binabaligtad mo ng isang tulad mo ang katotohanan. Inapi mo ang angkanye. Inapi mo ang mga bayani ng angkanye na nag-alay ng buhay para sa bansa. Nang bantaan mo ang buhay ko, alin sa mga iyon ang hindi mo alam? Song Ping, karapat dapat kang mamatay.
Naglapastangan sa poong Panginoon at dinungisan ng dakilang siya Dragon Palace. Ito ang kahihinatnan. Bulag ako. Hindi ko nakilala ang poong Panginoon. Pakiusap, huwag magalit, poong Panginoon. Talagang humihingi kami ng paumanhin, poong Panginoon. Hindi namin dapat kayo inapi. Pakiusap, patawarin ninyo ang angkansya. Huwag magalit, poong Panginoon. 5 pinuno ng angkan. Hindi lang ako ang dapat ninyong pagsoryan. Tumayo na kayong lahat. Anak, ako ang may kasalanan noon. Tulungan mo ako. Ama, mag-ingat ka sa sasabihin mo. Wala na tayong kinalaman sa isa't isa. At ang paghingi mo ng tawad, hindi ko tatanggapin. Ang mga sakit na idinulot mo sa amin ni Xiao Chen, hindi mababayaran ng isang magaan na, pasensya na. Chen Hui, ako ang nagkamali. Pakiusap, tulungan mo ako. Hindi sa akin dapat humingi ng tawad. Si Xiao Chen ang pinakanasaktan. Kung talagang nagsisisi ka, ilipat mo lahat ng ari-arian ng pamilya Chen kay Xiao Chen. Lahat sa pamilya Chen ay may utang sa kanya. Sige. Gagawin ko na. Chune, nagkamali ako. Hindi ko dapat ginawa sa inyo ang mga bagay na iyon. Anong paghingi ng tawad? Sumusuko ka lang sa kapangyarihan. Kanina, ang galing-galing mong sumipsip at manlait. Bakit hindi mo na lang ipagpatuloy? Ako. Ruyi, hindi pa ako humingi ng tulong sa'yo. Pakiusap, isipin mo ang mas malaking larawan para sa pamilya Ye. Dahil sumapi na ako sa pamilya Ye, ako ay miyembro na ng pamilya Ye. Susunod ako sa lahat ng sasabihin ni Xiao Chen. Xiao Xue, pakiusap, anak. Ipagmakaawa mo ako. Ang daang taong pundasyon ng pamilya siya ay hindi dapat masira sa isang iglap. Ama, kung alam mo lang sana ang mangyayari, bakit mo ginawa? Susunod ako kay Xiao Chen. Ganoon din kami. Kung ganito ang sitwasyon, siye. Maliban kay Patriarch siya, ang 4 na iba pang mga patriarch ng pamilya Chen, pamilya Su, pamilya Yu, at pamilya Yang ay tatanggalin sa tungkulin. Lahat ng kanilang mga ari-arian ay ililipat sa mga nasalanta sa Daxia. Opo. Salamat, Master. Talagang karapat-dapat sa titulong Master ng Dragon Hall ang ganitong uri ng napakagandang pill sa isang paglabas, 5 piraso agad. Ang mga anak na babae ng 5 patriarch, Ay mapalad na napili ang master. ito ay talagang swerte mula sa 8 henerasyon. Ang mga sugat ng 5 ate ay hindi pa ganap na gumagaling. Gagamutin ko kayo ngayon din. Xiao Chen, napakamahal nito. Hindi naman gaanong malala ang sugat ko. Isang huwan-hundan lang ito. Madali lang para sa akin. Huwag kayong mag-atubili, mga ate. Xiao Chen. Mga ate. Sabi ni Ama, may kailangan kayong sabihin. Oo. Ngayon na tapos na ang lahat, kami ay may isang bagay na gustong sabihin sa'yo. Ano iyon? Ito ang inihanda namin para sa'yo. Sabaw ng Lyceum at Deer Antler para sa lakas. Inumin mo na. Hindi ba't may sasabihin kayo? Bakit pag inom ng sabaw na lang? Uminom ka muna. Ay, sabihin muna ninyo kung ano. Siyempre,